gusto na siyang sumuko, pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAF. Noong succeeding mga four consecutive Hindi ho nga, hindi alam, walang may alam. Ay, nako Marcos Jr., ano nangyayari? Hindi mo alam yun, dyan sa ISAF, dyan sa AFP, merong nangyayaring negotiation. Tanan to. Oh, eto na ho mga kababayan, magsasalita na ho itong si Governor Rubahib para dito kay Marcos Jr. at dito kay Abalos. Tanggapin nyo na ho kasi nagsayang kayo ng pera dyan sa ginawa nyong pagkubkob dyan sa KOJC compound. Yun lang naman ho yun eh. Wala hong kinalaman ng DILG o PNP diyan sa nangyaring pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinakita lang nitong si Pastor Apollo Kibuloy kung anong klaseng administrasyon, kung anong klaseng gobyerno ang meron tayo ngayong mga panahon na to sa pamumuno nitong si Marcos Jr. Pero bago ho natin panoorin ang mga revelasyon nitong si Governor Rubahib kaugnay dito sa naging pagsuko. Ulitin ho natin, pagsuko. Kasi ayaw ho nilang tanggapin, lalo na itong si Benhur Abalos. No? Ayaw ho niyang tanggapin. Gusto ho niya may partisipasyon ng DILG. Gusto niya merong partisipasyon itong si Torre dyan sa naging pagsuko nitong si Pastor Kibuloy. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga nagpapakulay sa ating mga comment section, maraming salamat ho. No? Pero isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba, no? Para pagka meron ho tayong bagong upload kasi pinapakita ko ho muna sa mga member bago sa mga sa mga regular viewers yung mga video natin. I-click nyo lang ho yung joint button para makasali ho kayo sa ating community. Pero bago ho natin panoorin yung paglalahad na yan nitong si Governor Rubahib, pasadaan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan ngayon sa social media. Ang atin lang naman ho dito, ang problema ho kasi dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr., tanggapin nyo na ho na dito sa isa na to, talunan kayo. Talunan ang pamahalaan, hindi sumuko si Pastor Apollo Kibuloy nang dahil sa pressure na ibinigay nyo dyan sa compound. Inihian nyo na, dinumihan nyo na, sinira nyo na, hinukay nyo na, hindi nyo napasuko ang mama. Ibig sabihin ho, kahit anong pressure pa ang bigay nyo dito sa mama, hindi ho siya susuko. Sa tingin natin kung ano man ang mga naglabasang rason sa social media sa labas na yan ni Pastor Apollo Kibuloy, suko niya na yan, yung sobrang hirap na daw, hindi na daw makayanan ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga ginagawa nitong mga kapulisan na to sa mga miyembro ng KOJC at yung kumbaga final attack nitong mga PNP personnel kahapon dyan sa KOJC compound. Posible yun ho ang naging dahilan. Pero matindi hong panggigipit ang inabot nitong mga KOJC member. Pero hindi ho sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Tayo ho, kung ano man ang dahilan dyan, naniniwala tayo na ginamit pa rin ng pagkakataon yung nangyari na yan dyan sa KOJC compound para mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kawalang hiya itong administrasyon ni Marcos Jr. Mantakan nyo ho mga kababayan, ang banat ho nitong si Marcos Jr., Marcos iginiit na napilitan lang sumuko si Kibuloy sa otoridad. Mamaya, paparinig ko sa'yo, ayan itong si Gov. Ubahib. Hindi nyo lang kasi matanggap, lalo na dito kay Marcos Jr., lumabas ang tunay na kulay ng iyong administrasyon dyan sa nangyari na yan, dyan sa KOJC compound. Aminin nyo mat sa hindi, lumabas ang tunay na kulay nyo. Pagka talagang meron kayong gustong trabahuhin, wala nang batas na re-respetuhin itong administrasyon na to. Eto mga kababayan, pakinggan natin itong si Mang Ben kung ano na naman ang mga banat niya dito sa mga media. No? Ito, pakinggan natin. Well, ako, simple lang, maski nasa langit, hahanapin namin yan, no? Yabang. Maski nasa langit daw, hahanapin. Bakit hindi nyo hinanap? Bakit kailangan pa niyang sumuko? Inuuna mo kasi dakdak inuuna mo yabang bago paghahanap. Ito problema dito kay Abalos. Totoo lang prangkahan ho tayo, napakayabang ho ng mama na yan. Yan ho ba ang gusto nyong maging senador sa 2025? Iboboto nyo ho ba yung mama na yan? Kesyo, kahit daw sa langit magtago si Pastor Kibuloy, hahanapin nila. Ikaw naman, inuuna mo yabang, kundi
Sa tingin natin, kung di pa sumuko yung si Pastor Kibuloy, mapahanggang sa ngayon, yung si Torre, naguhukay pa rin niya kay OJC compound. Kung ano-anong heartbeat pa ang kanyang pinakikinggan sa ilalim ng lupa, di ba? Tuloy. Pero ang sa akin lang is this, maraming indicators on the ground sa nakikita ko. No? May pinapaimbestigahan ako mga tao kung paano ito dahil eto na nung assault na namin at saka na isip mo all the time nandun lang. We! Sinungaling! Galing North Cotabato. Bumabao siya dyan sa compound para makipagpulong siguro sa mga opisyal ng KOJC o kung ano pa man, di ho natin alam. Pero nakipag-communicate ho yan kay Governor Rubay. Mamaya ho, lahat ng mga kasinungalingan ng mga tao na yan, madidibang ho lahat yan. Inuuna yabang, kesyo daw kahit sa langit, hahanapin. Bakit hindi nyo hinanap? Di sana nauna ka na doon. Yan ang hirap sa'yo, inuuna mo yabang eh. Huwag mo iuna yabang, sir, sa totoo lang. Hindi ka bumibilib. Walang bumibilib dyan sa pamumuno mo sa DILG. Walang bumibilib sa'yo. Una, nagkalat ang illegal na droga. Pangalawa, anong nangyayari ngayon sa ating mga karsada? Pakalat-kalat ang mga masasamang loob. Anong nangyayari sa ating bansa? Puro korupsyon. DILG Secretary, anong nangyayari dyan sa mga barangay, mga municipality? Imbis na yan atupagin mo, paglaganap ng illegal na droga, kriminalidad, kung ano inaatupag mo. Bago mo kami yabangan kahit sa langit, hahanapin namin. Ayusin nyo ho muna, tag 140 per gramo na lang ho ngayon ng illegal na droga. Napanood nyo ho yung video natin na kung saan merong nagdudurog. Binablog pa ho niya yung kanyang pagdudurog. Ganon ho katindi. Ganun ho katindi itong mga itong mga durugista na to. 140 pesos, sir, ang bentahan ng illegal na droga sa merkado. Yun hong atupagin nyo. Inuunan nyo kasi yabang, kaya kayo nakikriticize. Pag naman kinikriticize, naghihiyakan. Ano ibibida nyo? Sinundo mo si Alice Go sa Indonesia. Pag ba sinundo mo si Alice Go sa Indonesia, mawawala na ba yung illegal na droga? Lilinis na ba yung ating mga kalsada? Mawawala na ba yung mga masasamang loob? Yung mga batang nagkakandawalaan, mahahanap na ba natin? Marami tayong, remember this is already the second time na nangyari ito Yung first assault namin, medyo Assault, hindi serving of warrant. Mga kababayan, nanggagaling na humismo sa bunganga ng ating DILG Secretary. Yung kanilang first assault ho talaga ginawa ng mga yan. Assault. Hindi ho serving of warrant. Serving of arrest warrant. Hindi ho. Assault ho talaga. Sinong ina-assault nyo doon? Yung mga KOJC member? Nakakaya naman ho sa inyo, DILG Secretary. pumalpak, mabilisan. No? Kaya Pumalpak. 5,000 police personnel pumalpak kasi wala ho siya doon. Kung nandun ho siya, dapat nahuli ho siya ni General Diwata. Wag pinagpipilitan nyo pa kasi yung naratibo na yung mga pinagagawa nyo. Kasi pagka na-justify nila na nandun si Pastor Apollo Kibuloy, wala hong kailangang panagutan ang mga paninira, pananakit o kung ano pa mang perwish yung ginawa ho nila dyan sa KOJC compound. Nakuha nyo ho. Kaya unang atake pa lang niya, for the very long time, nandun lang pala. Diba? Unang atake pa lang ho niya, ganun na kagad. Nandun lang pala si Pastor Kibuloy. Huwag ho kayong maniwala kasi kung nandun siya, nakita na siya nung una pa lang. Kung di nga makikipag-usap dito sa Armed Forces of the Philippines, malamang sa malamang, mapanggang sa ngayon, itong si Torre, nandiyan pa rin siya sa compound. kung papansinin nyo, itong second, we've learned our lesson, tumagal. Hindi sila umalis hanggang hindi talaga mahanap at napakalaki nito. Katakot-takot na ang kritisismo sa amin. Sir, alam nyo ako, sa totoo lang, ako nang nahihiya. Ako nang nahihiya para sa inyo sa mga kasinungalingan na sinasabi nyo. Meron naman part na totoo sa mga sinasabi mo. Yung kesyo, napakarami nga pulis, talagang yung assault nyo, napakatindi. Yung pangalawang assault, hindi talaga kayo umalis. Meron namang totoo sa mga sinasabi nyo. Pero karamihan ho, kailangan pa ho nating ipagtanong kung totoo talaga.
Ang hirap hong paniwalaan ng mga statement nyo, DILG Secretary. Ito mga kababayan, pasadaan muna natin to ng mabilisan. No? Mabilisan lang. Ito ho, itong ating Senator Amy Marcos. Medyo naligaw ho tayo dito sa post na to. Ang banat ho niya sa sa social media. Senator Amy Marcos on Monday blasted the alleged impeachment talks against Vice President Sara Duterte, describing it is an attack on our democracy. Ganito, madam. Ako pa ulit-ulit na ako, madam, ha. Medyo... Kaya minsan, kahit makita ko pagmumukha mo sa social media, di ko na pinapansin, eh. Ganito. I-dial mo yung telepono mo, okay? Unang ilagay mo dyan, Marcos Bangag. Tawagan mo, kapatid mo. Di mo pa naman pinapasinungalingan, eh. Tawagan mo, kapatid mo. Pangalawa, tawagin mo yung pinsan mo. Martin Tambaluslos. Okay, dial mo. Tol, insan, pwede ba tayo magkita? Matatapos yung issue ng impeachment na yan. Huwag mo kaming paandaran, Senator Amy. Please, no? Nagmamakaawa ako sa'yo. Tigil-tigilan mo kami. Ha? Hindi, Duterte supporter, palakpakan. Kaalyado ng mga Duterte, palakpakan. Tigilan nyo ho yan, Senator Amy. Hindi ho kami natutuwa. Bago nyo ho kami paandaran ng ganyan, pwede naman yung pabulong. Ganito na lang gawin mo. Ganito na lang. Sambayan ng Pilipino, VP Sara, nakausap ko na si Bangag at si Tamba. Okay na, yung impeachment na yan, ano yan. Yun, mas okay pa yun eh. Pero yung babanatan mo itong meron nung kasunod yan siyempre. Pero kung babanatan mo itong si Castro, kasi sila yung mga nagpapalutang, yung mga makabayan black, sila yung mga aso ni Tamba na nagpapalutang dyan sa issue ng impeachment. Pero babanatan mo yung mga bumabana dyan sa impeachment na yan, wala naman hong power yan. Pagka sinabi ni Tambaluslos na get lost, titigil yung mga yan. Pagka sinabi niya na stop it. Ano sabi niya, ano sabi niya kay Leni Robredo? Stop it. Elected yan. Diba ganun niya si Leni Robredo. Elected yan ng taong bayan. Huwag niyong i-impeach. Ngayon, ikaw papaandaran mo kami na blasted. Dial mo, Marcos Jr. o Tol Marcos o kung ano pa mang pangalan na cellphone mo o baka naka-block ka dahil binlock ka nitong si Mamsi, nitong si Lisa. Tapos itong si Tambaluslos o anong pangalan niyan, Chabi o Buto Tabachoy i-dial mo. Saan? Pinsan, pwede patahimikin mo yung mga aso mo dyan sa House of Representatives. Ha? Binababoy na nila ang ating demokrasya. Dito naman kay Marcos Jr. Tol, pwede bang kausapin mo yung pinsan nating Tabachoy dyan sa House of Representatives? Di ako nagbabody shaming, totoo naman ho yan, ha? Sige, hindi na mataba. Chabi dyan sa House of Representatives. Pwede kausapin mo, sabi mo, tigilan niya na si VP Sara. Hindi naman siya magiging presidente kahit anong gawin niya. Dapat yun ang gawin mo, Senator Amy. Doon, bibilib ako sa'yo. Bibilib ang sambayan ng Pilipino sa'yo. Pero papaandaran mo kami na blasted the alleged impeachment talk against VP Sara Duterte describing its attack on the democracy. Di ka nga nagsalita doon sa hearing ni Senator Bato. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong si Governor Rubahib dito sa mga maiinit na kaganapan na to sa social media. No? Pakinggan natin para hindi na makaporma itong si Abalos at nitong si Marcos Jr. Masyado kasing siguro yung senaryong tumatakbo sa isip nila dahil parehas yung grind ng panga nila, parehas na parehas. Kaya, di ba nag-grind yung panga nila, gawa ganyan? Kaya, hindi pala, si Abalos hindi pala nag-grind, ganito lang sa kanya. Ganun lang yung kay Abalos. Okay? Asortalo na naman ng mga ensaymada at talyanista nito. Ay, nako, PH update! Ano ba yan? Ito na ho. Ito na ho, si Governor Rubahib. It was during the time na lumapit sa akin ang Board of Directors
Directors ng KOGC at with Attorney Bobby Torion na gusto nilang makipag-negotiate sa ISAP, Philippine Army. So, nung una, parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung issues. But nung succeeding na tumatawag sila sa akin kung sana matulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army. So, doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60 IB. At sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Bobby Torion. So doon po ang Okay hindi ko kasama si Abalos sa usapan ha. Malinaw ho yung mga paliwanag na itong si Governor Ubahib ha. Hindi ko kasama sa usapan ng PNP dito, si Marbil, si Torre, maging itong si Marcos Jr. Malamang nagre-report yung official ng ISAP dyan sa mga official na yan, pero hindi ho sila ang pinuntahan ng kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Malinaw, wala ho sa picture itong si Abalos, pero ngayon nakala mo talagang yung effort nilang naging way para itong si Pastor Kibuloy, no? Napakaangas. Tuloy. nag-umpisa na nag-facilitate po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko, pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. So nung succeeding mga four consecutive so nabuo yung tiwala ng both parties. At kahapon doon nag-desisyon. At bago pa yon, so nung Saturday, yun ang parang semi-final namin na nag-uusap. At ang Ibig sabihin mahabang negosasyon ang nangyari ha. Hindi dahil susugurin ho sila nitong mga pulis na to. Malinaw ho, sunod-sunod na mga talks ang nangyari bago sumuko itong si Pastor Kibuloy dyan sa ISAP, sa AFP. Hindi ko kagaya ng kwento niyang si Mang Ben. maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun. At sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors ng QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start, nag-contact si Attorney Torion for that, you said, negotiation? Nag-start po ito noong August 30. At parang medyo malabo kasi hesitant tayo. Hesitant din yung Philippine Army. At si Attorney Torion din, siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila. Kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa QGC. So tayo naman, sabi ko na kung
ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to. So dapat na siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng QGC. Okay. Okay, sir, I understand that some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na and ano po yung napag-usapan? Nung Saturday. Mhm. Ito. So Sunday voluntary surrender si Pastor. Nung Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na na dalahin ng QGC. Hindi ho nga, hindi alam, walang may alam. Ay, nako Marcos Jr., ano nangyayari? Hindi mo alam yun, dyan sa ISAP, dyan sa AFP, merong nangyayaring negotiation. Naman to. Wala akong kaalam-alam. Walang kaalam-alam itong si Marcos Jr. kasi matagal hong nakikipag-usap eh. Ang kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Gov. Ubahi, ba't doon sa ISAP? Matagal ho, ilang meetings. Ilang talks ang ginawa nila. Etong si Marcos Jr., nahuli daw ng mga PNP. Kaso, nung tinanong si Torres, sabi nitong si Sir Orlando, dating Brigadier General, Brigadier General Orlando E. De Leon, kung tinanong si Torre, di ko alam. Si Torre nakahuli, pero nung tinanong siya kung saan nauli, di niya ho alam. Loko-loko talaga tong mama na to. Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. Dapat ho, dito sa na to, itong si Marcos Jr., medyo mag-isip-isip ka na, sir, ha? Yung ISAP, AFP, meron ho silang talks na kinakandak na hindi ho kayo informed. O pa nga, di po yan. Baka kung ano-ano na pinag-uusapan nila. Di ba? Pwede palang ganito. Di ba? And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din, sabi ng Army during sa dialogue namin na wag namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala kay Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So after doon, ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga ISAP, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor na hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman ma-disgrasya. So yun naman ang in-assured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Okay, sir, paano po yun? Kasi the PNP was saying na sumuko sa loob ng KOJC compound. Ano po ba talaga yung nangyari? Kasi from the structure daw siya lumabas eh. Certain building. Yun ang hindi ko na alam. Dahil nag-out na nga ako sa negotiation noong Saturday. So doon na lang, hanggang doon. Kasi sabi ko na, establish na yung tiwala nyo sa isa't isa. So mayroon na kayong trust and confidence
at decided na maglabas si Pastor. Mm. So hanggang dito na lang ako nung Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang na kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagles meeting in Waterfront, nag-text na sa akin na nandun na, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Was it through parang call or in-person negotiation with Attorney Torion? Sa ano doon, yung laman lang ng negosasyon namin na yung assurance ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa PLGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, Okay. sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the battalion commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Tabading, para siya na ang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko. Dahil nga, parang ako ang maging third party o witness doon sa lahat ng pinag-usapan na walang mangyayaring double cross sa negotiation during sa mag-decide na magsuko si Pastor Kibuloy. Sir, personal yung negotiation, personal. Yes, personal po namin ginagawa with Attorney Torion at yung board of directors ng QGC. Sir, on what terms? With ISAP. On what terms po yung specific na napagkasunduan bago sumuko si ano po yung specific na on what terms po yung nakapagsunduan bago nakapag-decide po si pastor na okay, sige, susuko na ako? Hindi ko na alam kung anong reason, basta ang pinapacilitate ko lang doon is yung Meetings. pag-uusap Okay. between two sides, the Philippine Army, the ISAP, and the side of QGC. Ang bottom line ho dito, pati ho dito sa pag-surrender na to nitong si Pastor Apollo Kibuloy, nakita ho natin ang kahinaan nitong si Marcos Jr. Wala ho siyang kaalam-alam itong ISAP nakikipag-negotiate na dito sa mga dito sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi base ho sa kanya interview kaninang umaga, 'di ba pinanood ho natin. Meron ho siyang interview sa media. Hindi ho niya nabanggit 'yon. Ang binibida ho niya yung PNP, nahuli daw ng PNP. Ngayon, kung tatanungin naman ho natin si Torre, hindi niya ho alam kung paano nahuli si Pastor Kibuloy. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Kung di nyo pa ho napanood tong video na to, i-click nyo na. Mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Share nyo ho ang ating video para mas maraming mamulat sa ating mga kababayan kung gaano katindi ang panlulokong ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Maraming salamat ho. Malinad Pilipinas.